mo pa rin mabitawan yung kaso ni Jasmine Flores. Ako, inaamin ko na eh. Nagpaakit ako. Nang gusto ko nang kumalas, blackmail niya ako. Nag-aalala si Astor dahil hindi pa umuwi si Jasmine na agad namang sinabihan ni Dahlia na baka nasa anak pa niya at baka gusto na niyang tangayin ng bata, na hindi dapat siya magpadalos-dalos lalo't may usapan pa silang dalawa na tulungan siyang malinawan ang pagkawala ni Marigold. Pinaliwanag naman ni Astor na noong kinausap siya ni Jasmine na pasukin ang pamilya nila Vito ay umasa siyang mahanap din niya ang anak niya, pero hindi niya yun obligasyon dahil napakadelikado ang mundong ginagalawan niya, lalo't pinatay din si Lance at alam niyang sila Vito ang may kapakanan at hindi lang si Jasmine ang inaalala niya kundi pati si Mira. Habang mag-isa naman si Vito ay naalala niya ang pagpatay niya kay Marigold, kung saan binili niya sa mga tauhan niya na siguraduhin nilang hindi nila mahanap ang bangkay nito. Kinausap naman ni Astor si Mira na bumalik na siya ng estate, pero tumanggi ang dalaga kaya pinaliwanag niyang nag-aalala siya para sa kanya, na agad namang pinasigurado ng apo niya na mag-iingat siya at hindi niya kailangang mag-alala sa kanya na hindi niya sasabihin kahit kanino man ang lihim ni Jasmine. Sinabihan ni Astor ang apo niya na dapat hindi niya nito dinamay, pero pinaliwanag ng dalaga na dapat involved siya dahil involved doon ang mami niya at mananatili siya sa tabi niya hanggat malalaman nila kung ano talaga ang nangyari kay Marigold. Habang humahagulgol naman si Lily nang lapitan niya ang bangkay ni Lance, lalo't alam niyang siya ang dahilan kung bakit namatay ang asawa niya, na kung nakinig lamang ito ay hindi pa sana namatay si Lance at hindi sana lalaki si Camila, na walang ama na magpapalaki sa kanya, at napagtanto ni Lily na tama ang mga sinasabi ng asawa niya sa kanya na kailangan na nilang itama ang lahat ng mga pagkakamali nila. Umaasa si Lily sa pangako ni Vito na pagbabayaran nila kung sino man ang pumatay kay Lance, na wala siyang kamalay-malay na sila Vito at Iris ang totoo nilang kalaban. Dinalaw naman ni Iris yung puntod ng mami niya kasama si Tyrone, kung saan sinaad niyang masaya sana ang pamilya nila, pero nagkaroon ng babae ang daddy niya at nagkaanak pa, na galit ito. Sinaad ni Tyrone na kahit papaano ay hindi naman siya napabayaan, pero sinabihan ni Iris na may kahati na siya sa pagmamahal ng daddy niya, kaya kailangan niyang patunayan na siya ang pinakamagaling na anak ni Vito, kaya sinabihan ni Tyrone na hindi niya kailangang makipagkompetensya dahil pantay naman yung pagmamahal ng daddy nila sa kanilang magkapatid, pero mas nainis si Iris na pinamukha niyang hindi dapat mahalin ang kabit gaya ng pagmamahal sa tunay na asawa. Sinabihan ni Tyrone na madami pa siyang kailangang gawin para mapatawad siya, sabay pinasigurado niyang sa Iris lang ang mahal niya, sabay niyakap niya ito na hindi nila alam na nasa di kalayuan si Jasmine at pinagmamasdan sila sa sandaling yan. Nang nasa sasakyan na si Jasmine ay naalala niya si Tyrone noong sandaling nakipaghiwalay ito sa kanya, na masasakit na mga salita ang binitawan ni Tyrone dahil ito lang ang tangi niyang paraan para masigurado niyang hindi na siya hahanapin pa ni Jasmine. Habang hindi na mapigilan ni Sandro ang sarili niya at magtatapat na siya ng pagmamahal kay Jasmine. Habang malalaman ni Tyrone na iniimbestigahan pa rin ni Sandro ang tungkol kay Jasmine, dahil ang akala niya ay kalaban si Sandro na wala siyang kamalay-malay na nagtutulungan sila ni Jasmine, kaya sisiraan ni Tyrone si Jasmine kay Sandro para lang tigilan na niya ito, nang alam niya ay ito lang ang tanging paraan na magagawa niya para maprotektahan niya si Jasmine, na wala siyang kamalay-malay na nirecord lahat ni Sandro ang usapan nila, kung saan ipaparinig niya ito kay Jasmine. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ng advance episode ng Lavender Fields dito lamang po sa aking channel. Patuloy lamang po manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.